Magandang araw sa inyo mga katik na yan. Kayo muna ang i-update sa nangyari sa inay. Sa ngayon ho ay maayos naman. Nakakalakad ulit ng maayos. Wala doon siyang naramdaman na kahit ano. Pero naisip ko na pagpahingahin ko muna kahit o ilang araw. Kaya ho baka ilang araw kami hindi makagawa ng content. Malaman pa rin ho natin kung hanggang kailan talagang kaya na lang inay. Dahil ho mahirap din ho aming mga content At gawa ng mga inatatayo may edad na. Minsan ho nahihirapan na rin magkabisa ng kanilang mga script. Kaya mas minaigi ko na pagpahingahin muna. Pero ako mag-upload pa rin. Sa totoo lang ho, ako'y nag-aalala pag gayon nakikita ko sa aking mga magulang. Makikwento ko nga pala sa inyo, ang inay ho ay 2 beses nang na mild stroke. Yung unang tama sa kanya, naglalaba. Tapos nakita namin parang tulog, tapos natulog laway. Tapos nag-ihina. Yun ang unang tama sa kanya. Tapos nasunod pa ng pangalawa. Kaya yun nangyari sa kanya kagabi, ako'y alalang-alala at baka ho, stroke na naman. Ang tatay naman ho ay minsan lang na-ICU, atake naman sa puso. No, ganun ho ang nangyari. Kaya ho, kung sabi ko nga sa sarili ko, kung pwede lang ilipat sa akin yung naramdaman ng aking mga magulang, sasaluhin ko. At ayoko kong makita ang mga magulang ko mayroong naramdaman sa kanilang katawan. Sabi ko nga sa inyo, napalaki ho ng pangarap ko para sa aking mga magulang. Gusto ko muna tuparin yun bago man lang sila mawala. Sa totoo lamang ho, kaya ako hindi nagkaasawa dahil sa kanila. Dahil sila ho talaga ang aking priority. Kung ako'y mag-aasawa, napakadali. Siguro naman ako hindi ganun ko sa mga lalaki para hindi magustuhan ng mga babae. Pero yun ho, isinantabi ko yung bagay na yun. Hindi muna ako mag-aasawa, sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako mag-aasawa hanggat hindi ko naibigay sa mga magulang ko yung maayos na buhay, yung aluwan. Yun ho, tumatak sa isip ko. Kami ho ay 10 magkakapatid. Halos lahat may asawa na ho yung 8. Hindi naman ho kaganda ang buhay. Kung baga nakakaraos din lamang. Minsan nga ho namumutang pa. Kaya ako naisip ko, ako na lang magparaya sa sarili ko para sa aking mga magulang. Gusto ko ako na lang sumagot kung ano yung pwede kong maitulong pa sa kanila. Kaya ako ginagawa ko ang lahat. Kung ano man ang kaya kong gawin para sa aking mga magulang. 2 ho kami na wala pang asawa, yung aking bunso. Yung aking bunso naman sabi ko mag-ipon para sa kanyang kinabukasan. Kung sa kanya mag-asawa, di meron siyang ipon. Ako naman ho, bilang lalaki, kami 2 lalaki. Bilang lalaki, sabi ko tsaka na ako mag-asawa. Kung ako'y mag-asawa, di noon pa. Baka ako'y may dalagat binata ng anak, ako'y mag-asawa. Pero sabi ko nga sa inyo, sinantabi ko yun, yung bagay na yun. Dahil ho, ang pangarap ko sa aking mga magulang makaranas man lamang ng ginhawa ng buhay kung luluubin ho ng Diyos. Kung saan man ho makarating sa aking pagtulong, sa aking mga magagawa. Salamat. Kung hindi naman, salamat din. At ang importante ho ay ako'y gumagawa ng paraan para sa kanila. Kaya kahit ho ako'y magmukhang ulaga, magmukhang iwan sa aking mga content, ayos lang ho yun para kumita ng pera. At yun ho para sa kanilang lahat. Kahit naman ho paano, mayroong unti-unting naiipon. At yun ho para sa kanila. Saka na ho yung mga pag-aasawa na yan. Hindi naman ako'y makakaabot pa. Basta ang importante ho sa akin ay mabigyan ko ng maayos na buhay ang aking mga magulang, ang aking pamilya. Yun ho talaga ang pangarap ko sa aking pamilya. Dahil nakikita ko rin ho kanilang mga paghihirap. Sa akin naman sarili, kaya ko naman ang aking sarili. Para man nga wala pang asawa. Basta ang priority ko sila muna, pamilya, magulang, lalo-lalo na ang magulang, ang ina at ang tatay. Dahil sa pulong nga ako pagkabata, talagang hindi ko sila nakataan ng ayos ng buhay, ng maluwan. Puro hirap ang kanilang naranasan. Kaya yun yun ang ginagawa. Kaya kahit ako ibas ninyo, kahit paano sabihin sa aking negative, kung nakikita nyo sa aking mga video, bahala na ho kayo. Basta isa ho ang dahilan nun. Ang gusto ko'y kumita, pag-ipon, at para sa aking mga magulang. Yun lang ho yun. Kaya ako ho nahingi ng paumanhin sa aking mga followers, sa aking mga kaibigan, kamag-anak, na tumatawag sa akin, nagchat-chat, na nahingi ng tulong. Ako ho nahingi sa inyo ng pasensya, talagang hindi pa ho kayang tumulong. Pero sabi ko nga sa inyo, pangako ko sa inyo, basta ho tayo maka-adjust pa, ako'y tutulong ho ako. Hindi ho maaaring hindi. Hindi ho ang isa sa goal ko, ang makatulong sa iba. Yun talaga ang goal ko, makatulong din sa iba. Dahil danas ko ang hirap Kaya ramdam ko kayo. Kaya pag paumanhin ninyo kung ako'y hindi muna nakakatulong.
Hayaan nyo, dahil darating tayo dyan. Basta may awa ho ang Diyos. Yun lang ang akin eh, may awa ang Diyos. Ako ay makatulong din. Kaya pasensya na muna kayo kung ako hindi makatulong sa inyo. Kung kayo may nagme-message sa akin, eh, hindi ko masagot. Basta pasensya na muna ako sa ngayon. Saka sa totoo lang ho, nung ako tinamaan ng sakit na thyroid, ang nag-aalaga ko sa akin ng tatay at inay, ako ay nakukonsensya ng mga panahon yun. Sabi ko aba, sa halip na ako nag-aalaga sa kanila, sila nag-aalaga sa akin. Kaya ho, ang ginawa ko, umisip ako ng paraan. Paano ba ako kikita kahit ako nandito lang sa bahay. Dahil ako, ilang hakbang pa lamang ako nagpapalpitate na. Tapos kinapitan pa ng nervyos. Kaya ako nakapagpapalpitate sa paggawa ng content. Ayan. At sa awan mo ng Diyos, hindi kahit ito paano, kumikita na. Pero hindi pa rin sapat. So, ito lang ho, napakarami kong utang. Nuoti naman ng thyroid. Kasi naman ako kukuha, wala akong trabaho, mga magulang ko, mga kapatid ko man, isa pa din lang ang kinikita. Hindi pa ako nakabayad sa mga utang ko, napalaki pa ako ng utang ko. Meron na ako naniningil, hindi pa ako makabayad. Saka kung siya nanonood man ngayon, kung kayo nanonood man ngayon, pasensya muna kayo. Ako yung makakabayad din. Basta sa ngayon, ang priority ko muna ay magulang. Katulad din nangyari kagabi. Hindi ako alalang-alala. Ipapalog ako makapag-concentrate sa paggawa ng content kung gano'n. Hindi ko rin alam kung kami ilang araw mawala o baka bukas pwede na ulit. Malaman natin. Kayo, in-update ko lamang. Ayun no. Sana ho kahit ako pero mag-upload pa rin kahit paano. Yung abang-abangan lamang. Kahit kami wala ng tatay. Para naman hindi masayang ang oras. Kung bagay kahit problemadong isip, ayos lang. Problema lang, isasantabi natin muna yan. Mahalaga tuloy-tuloy ho tayo sa ating ginagawa. Pangarap ho yun eh. Goal ho yun eh. Hindi basta-basta mababaliwala. Basta tingnan ho natin kay i-update ko lamang. Saka maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. Saka kung hindi naman dahil sa inyo, hindi kami kikita. Kaso nga lamang ho, hindi pa sapat. Ayun lamang ho. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Take na yan.